Nakita ng bilyonaryo ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, siya pala ang dating pag-ibig niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Maagang umaga sa gitna ng Maynila. Abala ang mga tao, may nagmamadali papasok sa opisina, may nagtitinda ng almusal sa gilid ng kalsada, at may mga batang naglalaro sa bangketa kahit mausok at maingay ang paligid. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang babaeng nakaupo sa gilid ng kalsada, hawak ang isang lumang karton na may nakasulat na, "Maawa po kayo. May 2 anak akong pinapakain." Ang babae ay payat, maputla ang mukha, at halatang matagal nang hindi nakakakain ng maayos. Ang suot niyang damit ay luma at punit-punit. Sa tabi niya, may 2 batang lalaki, kambal, na halos 5 taong gulang pa lamang. Magkahawig sila, parehong may malalaking mata, mapungay dahil sa pagod at gutom, at parehong yakap ang isa't isa na parang takot na takot sa mundo. Ang isa sa mga bata ay umuubo. Ang isa naman ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanilang ina. "Magutom na po ako," mahina at nanginginig na sabi ng isa sa kambal. Pinilit ngumiti ng babae kahit ramdam niya ang kirot sa dibdib. "Konti lang anak, baka may magbigay pa," sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Maraming taong dumaraan pero karamihan ay hindi man lang tumitingin. Ang iba'y nagmamadali, ang iba na may umiiwas ng tingin na parang ayaw makonsensya. Hindi nila alam na ang babaeng ito ay minsang may pangarap, minsang minahal, at minsang naging sentro ng mundo ng isang lalaking gayoy isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang napakalaking gusali na gawa sa salamin at bakal, abala ang mga executive ng De La Cruz Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Sa pinakataas na palapag, naroon ang CEO, isang lalaking kilala hindi lang sa talino sa negosyo, kundi pati sa malamig at seryosong ugali. Siya si Adrian de la Cruz. 38 taong gulang, gwapo, matangkad, at halatang sanay sa marangyang buhay. Isang bilyonaryo na kayang bilhin ang halos lahat, maliban sa kapayapaan ng puso niya. "Sir Adrian, handa na po ang kotse," sabi ng kanyang assistant. Tumango si Adrian at kinuha ang kanyang coat. "May charity event tayo ngayon, di ba?" malamig niyang tanong. "Opo, sir. Pagbisita po sa isang foundation para sa mahihirap." Napabuntong hininga si Adrian. Para sa kanya, ang mga charity event ay bahagi lang ng imahe ng kumpanya. Hindi na niya inaasahan na may makakaantig pa sa puso niyang matagal nang naging bato. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay babago ng buong buhay niya. Isang di inaasahang pagkikita. Habang bumibiyahe ang mamahaling sasakyan ni Adrian, biglang huminto ito sa isang traffic light. Napatingin siya sa labas ng bintana, walang interes, hanggang sa may isang eksenang biglang humila ng kanyang atensyon. Isang babaeng namamalimos kasama ang 2 bata. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong pamilyar. Napakunot ang noo niya. Ang buhok ng babae ay magulo, ang mukha ay marumi, pero ang mga mata. Ang mga mata ay hindi niya makalimutan. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Driver, huminto ka muna," utos niya. "Sir, green light na po. Sabi ko huminto ka." Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bumaba si Adrian, bagay na ikinagulat ng kanyang assistant at driver. Lumapit siya sa babaeng nakaupo sa bangketa. "Nanghihingi po kami ng tulong," imahina ang boses ng babae habang hindi tumitingin. Ngunit nang marinig niya ang tinig ng lalaki, napatingin siya. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang huminto ang mundo. Lia, pabulong na sabi ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ng babae. Parang nakakita siya ng multo. "Adrian," halos hindi makalabas ang boses niya. "Mga aninong mula sa nakaraan." Si Leia Morales. Ang babaeng minahal ni Adrian ng buong buo noon. Ang babaeng pinangarap niyang pakasalan. Ang babaeng biglang nawala sa buhay niya 8 taon na ang nakalipas, nang walang paliwanag, nang walang paalam. "Ikaw ba yan?" nanginginig ang boses ni Adrian. "Anong nangyari sa'yo?" Hindi makasagot si Lia. Yumuko siya at mahigpit na niyakap ang mga bata. "Ma, sino po siya?" tanong ng isa sa kambal. Napatingin si Adrian sa mga bata. At sa isang iglap, may kung anong kumurot sa puso niya. Bakit parang pamilyar ang mga batang ito? "Mga anak mo ba sila?" tanong niya,
pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango si Elia, nangingilid ang luha. Eli? Ilang segundo siyang natahimik. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Adrian. Sa maayos na lugar. Umiling si Elia. Hindi na kailangan, okay na po kami dito. Pero alam ni Adrian na nagsisinungaling siya. Bigla siyang tumayo at hinarap ang kanyang assistant. Mag-book ka ng pinakamalapit na hotel. Ngayon din ni. Sir. Ngayon. Sa loob ng isang mainit na silid. Ilang sandali lang, nasa isang tahimik at malinis na silid na sila. Nakakain na ang mga bata at mahimbing nang natutulog sa kama. Si Elia ay nakaupo sa gilid ng silya, hawak ang basong tubig na ibinigay ni Adrian. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Adrian. Ang tanong ko, bakit? Napapikit si Elia. Hindi mo maiintindihan. Subukan mo, mariing sabi ni Adrian. 8 taon, Lia. 8 taon kitang hinanap. Tumulo ang luha sa pisngi ni Elia. Mahirap, sobrang hirap. Sabihin mo sa akin ang totoo, pakiusap ni Adrian. Sino ang ama ng mga batang yon? Biglang nanigas si Elia. Hindi siya makatingin. At sa katahimikang iyon, unti-unting may nabubuong hinala sa isipan ni Adrian. Isang hinalang magpapayanig sa buong mundo niya. Isang tanong na walang sagot. Tingnan mo ako, utos ni Adrian, hindi galit pero puno ng emosyon. Dahan-dahang tumingin si Elia sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng takot, lungkot, at isang lihim na matagal nang itinatago. Adrian, nanginginig ang labi niya. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang malaman. Hindi, mariing sagot ni Adrian. Karapatan kong malaman. Napahawak si Elia sa dibdib niya. Kung sasabihin ko, mawawala ka. Tahimik si Adrian sandali. Hindi na kita iniwan noon. Ikaw ang umalis. Humagulgol si Elia. Sa labas ng silid, mahimbing ang tulog ng 2 bata, mga batang may dugong hindi nila alam, at isang katotohanang kayang sirain o buuin ang isang pamilya. At dito nagtatapos ang part 1. Dahil sa susunod na bahagi, unti-unting lalabas ang katotohanan kung bakit nawala si Elia, at kung ano ang tunay na koneksyon ni Adrian sa kambal. Nakita ng bilyonaryo ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, siya pala ang dating pag-ibig niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang silid. Tanging mahina lamang na tunog ng aircon ang maririnig. Sa kama, mahimbing pa ring natutulog ang 2 kambal, walang kamalay-malay na ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa pag-uusap ng 2 taong minsang nagmahalan. Si Adrian ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na kalangitan. Si Elia naman ay nakaupo, yakap ang sarili, tila ba sinusubukang pigilan ang pagbagsak ng kanyang mundo. Sabihin mo na, Lia, basag ang boses ni Adrian. Hindi na ako bata. Kaya kong tanggapin ang katotohanan. Huminga ng malalim si Lia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Noong araw na iniwan kita, panimula niya, akala ko tama ang ginagawa ko. Biglang napalingon si Adrian. Iniwan? Ganun lang para sa'yo yon? Napapikit si Elia. Hindi mo alam kung gaano kasakit. 8 taon ang nakalipas. 8 taon na ang nakaraan, ibang-iba pa ang mundo ni Lia Morales. Isa siyang simpleng babae, may pangarap, may pag-asa, at may lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya, si Adrian. Nagkakilala sila noong pareho pa lang silang nagsisimula. Hindi pa bilyonaryo si Adrian noon, pero puno siya ng ambisyon. Si Elia ang laging nasa tabi niya, sa hirap, sa pagod, sa kabiguan. Kapag yumaman ako, biro ni Adrian noon, ikaw ang una kong yayamanin. Tatawa lang si Elia, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa lalaking nasa harap niya. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay may masayang wakas. Ang lihim na nagbago ng lahat. Isang araw, nahilo si Elia habang nasa trabaho. Dinala siya sa klinika. Miss, buntis po kayo. Parang gumuho ang mundo niya, hindi sa takot, kundi sa sobrang emosyon. Buntis siya. Anak ni Adrian. Ngunit kasabay ng saya ay ang isang madilim na balita. May komplikasyon po ang pagbubuntis ninyo, seryosong sabi ng doktor. Delikado. Kailangan ng espesyal na gamutan at mahal po.
Hindi alam ni Leah kung paano sasabihin kay Adrian. Sa mga panahong iyon, nagsisimula pa lang ang negosyo ni Adrian. Marami siyang kaaway, maraming pressure, at isang pamilyang tutol kay Leah. Lalo na ang ina ni Adrian. Ang ina ng bilyonaryo. Hindi siya bagay sa'yo, malamig na sabi ng ginang sa harap ni Leah. Wala siyang maibibigay sa'yo kundi problema. Pero mahal po namin ang isa't isa, umiiyak na sagot ni Leah. Ngumiti ang ginang, isang iting walang init. Magkano ang kailangan mo para lumayo sa anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Leah. Hindi po ako nabibili. Lahat ay may presyo, sagot ng ginang. At kung ayaw mong mamatay ang mga anak mo di. Napatigil si Leah. Ipinakita sa kanya ang medical report. Kung hindi ka lalayo kay Adrian, bulong ng ginang, sisiguraduhin kung hindi ka makakakuha ng gamutan. Doon nagsimulang gumuho ang puso ni Leah. Ang desisyong puno ng luha. Umiiyak si Leah ng gabing iyon. Hawak ang tiyan niya, humihingi ng tawad sa mga batang hindi pa isinisilang. Pasensya na, mga anak, bulong niya. Kailangan ko kayong iligtas. Kinabukasan, iniwan niya si Adrian, walang paliwanag, walang paalam. Tinanggap niya ang pera ng ina nito, hindi para sa sarili niya, kundi para sa gamutan. At mula noon, nagsimula ang impyerno. Pagbabalik sa kasalukuyan. Tama ba to? Nanginginig na tanong ni Adrian. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil papatayin ka ng ina mo sa stress, sagot ni Leah. At dahil alam kong pipiliin mo ako kahit masira ang buhay mo. Tumahimik si Adrian. Ang galit sa ina niya ay unti-unting bumabalot sa puso niya. Buhay pa ba siya? Tanong niya. Sagot ni Leah. At siya ang dahilan kung bakit ganito kami ngayon. Ang kambal. Dahan-dahang lumapit si Adrian sa kama. Tinitigan niya ang dalawang bata. Dalawang anak, bulong niya. Kaya pala kambal. Napaupo siya sa gilid ng kama. Adrian, mahina ang boses ni Leah. Huwag mo silang idamay. Hindi kita hinabol. Hindi kita hinanap. Hindi kita ginamit. Tumulo ang luha ni Adrian. Anak ko sila, di ba? Hindi sumagot si Leah. Pero sapat na ang katahimikan. Isang ama na hindi alam ang gagawin. Hindi umalis si Adrian buong gabi. Pinagmasdan niya ang mga bata, ang hugis ng ilong, ang pilik mata, ang ngiti habang natutulog. Lahat ay kahawig niya. Hindi ko kayo pababayaan, pangako niya. Hindi na. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Dahil kapag nalaman ito ng kanyang ina, magkakagulo ang buong mundo nila. Isang banta mula sa dilim. Kinabukasan, tumunog ang telepono ni Adrian. Sir, sabi ng assistant, tumawag po ang mommy ninyo. Nalaman daw po niyang may kasama kayong babae kagabi. Napapikit si Adrian. Sabihin mo sa kanya, mariing sagot niya, na hindi na ako ang anak na kayang kontrolin. Ngunit sa kabilang linya, may isang babaeng nakangiti. Bumalik ka na sa bahay, Adrian, malamig na sabi ng ina niya. At dalhin mo ang babaeng iyon kung ayaw mong mawala ulit sila. Natigilan si Adrian. Paano niya poprotektahan si Leah at ang kambal laban sa kapangyarihan ng isang babaeng kayang sirain ang lahat? Nakita ng bilyonaryo ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, siya pala ang dating pag-ibig niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Adrian habang bumibiyahe sila papunta sa mansyon ng kanyang ina. Sa likod, mahimbing na natutulog ang kambal. Si Leah ay tahimik, nakatingin sa bintana, tila ba muling bumabalik ang lahat ng takot na matagal na niyang tinakasan. Kung ayaw mo, mahinang sabi ni Adrian, hindi ka natin kailangang pumunta. Umiling si Leah. Hindi na ako pwedeng tumakbo. Masyado na akong pagod. Huminga ng malalim si Adrian. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi negosyo ang kaharap niya, kundi ang sarili niyang ina. Ang mansyon ng takot. Malaki at malamig ang mansyon. Tahimik pero ramdam ang kapangyarihan. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na sila ng malamig na tingin ng ginang. Tagal mo, sabi ng ina ni Adrian, diretso ang tingin kay Leah. At dala mo pa sila. Napayuko si Leah. Nanginginig ang mga kamay niya. Mom, mariing sabi ni Adrian, tapos na ang lahat ng to.
Ngumiti ang ginang, isang ngiting puno ng kontrol. Walang tapos hanggat hindi ko sinasabi. Ang harapan. Umupo silang lahat sa sala. Pinaupo ang kambal sa tabi ni Adrian. Hindi mapakali ang mga bata. Lola po ba kita? Inosenteng tanong ng isa sa kambal. Biglang nanigas ang ginang. Anong sinabi mo? Malamig niyang tanong. Napahawak si Adrian sa balikat ng bata. Matatag niyang sagot. Lola mo siya. Tumayo ang ginang, galit na galit. Hindi. Wala akong apo sa babaeng yan. Tumayo rin si Adrian. Sapat na. 8 taon mo kaming sinira. Ang katotohanang lantad. Alam mo bang muntik na silang mamatay, sigaw ni Adrian. Dahil sa'yo. Tahimik ang ginang sandali tapos ay tumawa. Kung hindi siya umalis, masisira ang buhay mo. Masinira mo, sagot ni Adrian. Dahil kinuha mo ang karapatan kong maging ama. Napaupo si Elia, umiiyak. Ang kambal ay yakap-yakap siya. Hindi mo na kami kayang kontrolin, dagdag ni Adrian. Pamilya ko sila. Ang ultimatum. Lumapit ang ginang kay Lia. Lumayas ka. Bibigyan kita ng mas maraming pera. Umangat ang ulo ni Lia. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretsyo. Hindi na po ako takot. Napangiti si Adrian. Kung gagalawin mo sila, iiwan ko ang kumpanya. Nanlaki ang mata ng ginang. Hindi mo magagawa yon. Subukan mo ako, sagot ni Adrian. Pag-alis sa nakaraan. Umalis sila ng mansion. Sa labas, parang gumaan ang hangin. Salamat, mahina ang boses ni Lia. Hindi na kita iiwan, sagot ni Adrian. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Isang bagong simula o isang bagong banta. Kinabukasan, kumalat ang balita. Bilyonaryong isihi mailihim na pamilya. Nabahala si Lia. Paano kung kunin nila ang mga bata? Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Ipaglalaban ko kayo. Sa malayo, may isang taong nakangiti, ang ina ni Adrian. Hindi pa tapos, bulong niya. At dito nagtatapos ang part 3. Nakita ng bilyonaryo ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, siya pala ang dating pag-ibig niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Pagkatapos nilang umalis sa mansion, bumalik sila sa kanilang simpleng tahanan. Ang kambal ay masayang naglalaro sa sala, kahit kitang-kita ang pagod at lungkot sa mata ni Lia. Nakatingin si Adrian sa kanila, parang sinusuri ang bawat galaw, ang bawat ngiti, bawat halakhak, bawat tibok ng puso nila. Hindi na kayo iiwan, bulong niya sa sarili. Hindi na. Ngunit alam niya na ang labanan ay hindi pa tapos. Ang ina niya, media, at mga taong handang sirain ang pamilya niya ay nariyan pa rin. Ang unang hamon, media. Kinabukasan, lulan ng kanilang kotse, nakita nila sa tabloid at online news ang headline. Bilyonaryong isihi mailihim na pamilya? Sino ang babaeng ito? Napatingin si Adrian sa screen ng kanyang assistant. Ano ito? Sir, kumakalat po sa social media. Viral na po, sagot ng assistant. Umiwas ang tingin ni Lia. Hindi pa po sila dapat nakakaalam di. Hindi mo sila pwedeng pigilan, sagot ni Adrian. Haharapin natin ito ng magkasama. Pagharap sa media. Kinabukasan, dinala ni Adrian si Lia sa opisina. Halos lahat ng news outlets ay naroon. Mga kamera, mikropono at flashing lights. Sir Adrian, may statement po ba kayo sa kontrobersya? Tanong ng reporter. Tumayo si Adrian, matapang at matatag. Ang mahalaga sa akin ay ang aking pamilya. Ang 2 bata at ang babaeng kasama nila ay akin at hindi pababayaan. Napatingin si Lia. Hindi siya makapaniwala sa lakas ng loob niya. Hindi ito tungkol sa pera o posisyon, dagdag ni Adrian. Ito ay tungkol sa pagmamahal at responsibilidad. At handa akong ipaglaban ito. Maraming flash ang kumislap pero ramdam ni Adrian na marami pa ring maghahanap ng paraan para sirain sila. Pagharap sa korte. Hindi nagtagal, dumating ang legal na banta. Ang ina ni Adrian ay nagsampa ng kaso, sinasabing si Lia ay hindi karapat-dapat alagaan ang mga bata. Sir, kailangan nating handa sa korte, sabi ng kanilang abogado. Tumango si Adrian.
Gagawin natin ang lahat para protektahan sila. Sa loob ng courtroom, naroon ang ina ni Adrian, malamig at mapanlinlang. Ang mga bata ay dapat manatili sa akin, sabi niya, habang nakatitig kay Elia. Hindi po, mariing sagot ni Adrian. Ang mga bata ay aking responsibilidad. Ang sinuman na susubukang hiwalayin kami ay lalampasan ang batas at ang pagmamahal ko sa kanila. Tahimik ang korte. Ramdam ng lahat ang tensyon. Pagkakabuklod ng pamilya. Paglabas nila sa korte, umupo si Adrian sa harap ng bahay. Hinawakan ang kamay ni Elia at ng kambal. Hindi madali, bulong niya. Ngunit hindi natin sila hahayaan. Napailing si Elia. Paano natin tatagumpayan ang lahat ng ito? Dahil magkakasama tayo, sagot niya. At wala nang puwang para sa takot o pag-alis. Isang di inaasahang kaaway. Habang masayang naglalaro ang kambal sa sala, may kumatok sa pinto. Isang lalaki, nakasuot ng suit, may malupit na ngiti. Gusto ko kayong tulungan sa isang paraan, sabi niya. Pero may kapalit. Napatingin si Adrian. Sino ka? Isang kaibigan ng pamilya na handang pumigil sa'yo, sagot ng lalaki, malamig. Ramdam ni Adrian ang panganib. Hindi ito simpleng legal battle, may ibang puwersa na handang sirain ang pamilya niya. Pagtatag ng tiwala. Leah, kailangan nating magtiwala sa isa't isa, sabi ni Adrian. Kung hahayaang kumalat ang takot, masisira tayo. Napangiti si Leah. Alam kong handa ka para sa amin. Tayo ay magkasama. Ang mga bata ay magkasama. At walang sinuman ang makakagulo nito. Sa unang pagkakataon, ramdam ni Adrian ang tunay na kapayapaan, kahit panandalian lamang. Isang matalim na plano. Bilang alam ni Adrian na hindi pwedeng basta-basta lumaban sa media at korte ng walang plano. Gagawa tayo ng estratehiya, sabi niya sa kanyang assistant. Ipapakita natin na ang pamilya ko ay ligtas at hindi basta-basta masisira. Ipinakita ni Adrian ang plano. Proteksyon sa bahay at seguridad para sa kambal at Leah. Legal strategy laban sa ina niya. Media handling para hindi kumalat ang maling impormasyon. Napatingin si Leah. Ang dami pala kailangan nating gawin. Hindi madali, sagot ni Adrian. Pero kapag magkakasama tayo, walang makakapigil sa atin. Ang pag-ibig na muling nagbabalik. Habang nag-uusap sila, nakaramdam si Elia ng kakaibang init sa puso niya. Ang dating takot at lungkot ay unti-unting napapalitan ng pagmamahal. Adrian, mahina niyang sabi. Salamat sa pagbalik at hindi pag-iwan sa amin. Tumango si Adrian. Hindi na kita iiwan. Hindi na. Hindi na. Ang kambal, walang kamalay-malay sa mundo sa labas, ay naglalaro at nagtatawanan. Ngunit sa puso ni Adrian at Leah, alam nilang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Cliffhanger sa dulo ng part 4. Sa kalangitan, naglalakad ang isang anino, ang taong may plano para sirain ang pamilya. May lihim siyang hawak, at ang darating na gabi ay magiging simula ng isang malaking panganib. Sa susunod na bahagi, haharapin ni Adrian at Leah ang pinakamalaking pagsubok, isang panganib na hindi nila inaasahan, isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nakita ng bilyonaryo ang babaeng namamalimos kasama ang kambal, siya pala ang dating pag-ibig niya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Isang bagong banta. Habang tahimik ang gabi sa kanilang tahanan, may isang anino ang nagmamasid mula sa dilim ng kalye. Ang lalaking dati nang kumatok sa kanilang pinto ay mailihim na plano, isang bagay na pwedeng sumira sa pamilya ni Adrian sa isang iglap. Hindi nila tayo makakatalo, bulong ni Adrian sa sarili habang hinahawakan ang kamay ni Leah. Hindi kahit sino. Ngunit sa kabilang dulo, may paparating na mas malaking problema, isang tao mula sa nakaraan ni Leah na handang ibunyag ang lihim ng kambal at maaaring wasakin ang tiwala ni Adrian sa buong pamilya. Ang tawag mula sa nakaraan. Tumunog ang telepono ni Leah. Hello, mahinang boses niya. Leah, kailangan mong makausap ako, mahigpit na sabi ng lalaki. Hindi ko pwedeng hayaan na alam niyo na ang katotohanan. Napatingin si Leah kay Adrian, halatang natatakot. Ano iyon? Tanong niya. Isa sa nakaraan ko may alam tungkol sa mga bata, sagot ni Leah. At delikado. Ang puso ni Adrian ay tila bumagsak.
Alam niyang kailangan nilang maging alerto sa lahat ng oras. Pagpaplano ng depensa. Kinabukasan, nagtipon si Adrian at ang kanyang legal team. Pinag-usapan nila ang mga susunod na hakbang. Seguridad sa bahay, chief, alarm, at personal na bodyguard para sa kambal at Leah. Media control, pag-iwas sa maling balita at paglabas ng tamang impormasyon. Legal battle, paghahanda laban sa ina niya at sa ibang banta mula sa nakaraan ni Leah. Hindi ito biro, mariing sabi ni Adrian. Ang pamilya ko ay ang pinakamahalaga. Kung may lalapit, haharapin natin ito. Leah ay yumuko, hawak ang kamay niya. Handa akong lumaban basta kasama ka. Pagkakakilala sa kaaway. Dumating ang lalaki sa bahay nila. Ito ay isang matandang kaibigan ng pamilya ni Leah, na dati siyang tumulong, ngunit ngayon ay mailihim na galit. Alam mo ang mga bata, malamig na sabi niya. Ngunit may isang bagay akong ibubunyag sa media kung hindi ka makikipag-usap sa akin. Tumayo si Adrian, galit na galit. Huwag mong subukan. Hindi nila masasaktan ang pamilya ko. Ngunit ang lalaki ay ngumiti, alam ang kahinaan ni Adrian at Leah. Lihim na nahahayag. Sa gitna ng tensyon, nalaman ni Adrian ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kambal ay may kakambal sa dugo, isang batang nawala noong si Leah ay iniwan si Adrian. Hindi pwede, bulong ni Adrian. Hindi pwedeng mangyari ito. Leah ay napayuko. Alam ko pero kailangan nating protektahan sila. Ang kambal ay di malay sa kanilang pinag-uusapan, masaya silang naglalaro, ngunit ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa desisyon ng dalawang nakatatanda. Laban sa panahon. Nagplano si Adrian ng isang estratehiya upang ilihis ang lalaki at protektahan ang pamilya. Pagpapadala ng lihim na dokumento sa media upang ilahad ang katotohanan sa paraang hindi makakasakit sa kambal. Pagsasara ng lahat ng daan para sa lalaki na may banta sa kanila. Pagpapalakas ng relasyon at tiwala ni Leah kay Adrian at sa kambal. Hindi ko hahayaan silang masaktan, mariing sabi niya. Handa akong gawin ang lahat. Emosyonal na paglalapit. Habang nag-uusap si Adrian at Leah sa sala, ramdam nila ang bigat ng nakaraan, ngunit mas ramdam ang pagmamahal na hindi naglalaho. Adrian, mahina si Leah, siguro, kahit ang nakaraan natin ay puno ng sakit, maaari pa tayong magsimula ulit. Tumango si Adrian, hawak ang kamay niya ng mahigpit. Leah, magkasama tayo at hindi ko nahahayaan kang mawala. Climactic confrontation. Sa hapon, dumating ang lalaki sa bahay, naghanda sa kanyang plano. Ngunit sinalubong siya ni Adrian at ng kanyang security team. Hindi ka makakapasok, mariing sabi ni Adrian. Ngunit ang lalaki ay nakangiti, may hawak na dokumento. Kung hindi niyo ako pakikinggan, lalabas ito sa media. Lumapit si Leah, kalmado ngunit matatag. Walang dokumento ang makakawasak sa atin. Kung mahal mo ang bata, iiwasan mo ang galit. Nang makita ang determinasyon ng dalawa, unti-unting napahinto ang lalaki at iniwan ang bahay na walang nagawa. Pagwawakas ng labanan. Sa huli, nanatiling ligtas ang pamilya. Ang kambal ay tahimik na natutulog, hindi alam ang panganib na kanilang nalampasan. Salamat, bulong ni Leah kay Adrian. Hindi pa tapos ang buhay natin, ngunit simula ngayon, wala nang makakapaghiwalay sa atin, sagot ni Adrian. Sa unang pagkakataon, ramdam nila ang kapayapaan, ang pagmamahal, at ang pag-asa. Ang dating takot ay napalitan ng katiyakan na magkakasama sila sa hirap man o ginhawa. Epiloge, bagong simula. Ang kambal ay lumalaki ng masaya, kasama ang kanilang mga magulang. Si Adrian at Leah ay muling nagmahal, mas matatag kaysa dati. Sa huling tanawin, nakatayo si Adrian sa balkonahe, hawak ang kamay ni Leah, habang nakangiti ang kambal sa harap ng bahay. Handa na tayo sa anumang darating, bulong niya. Sama-sama, wala nang makakatalo sa atin. At dito nagtatapos ang kwento, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at bagong simula para sa isang pamilya na minsang nasira, ngunit muling nabuo. End of Part 5.